Mapagpalang umaga po sa lahat. Mahilingan ko po bawat isa na tumayo. Purihin ang Diyos. This is the first Sunday for this month of March. At salamat sa Diyos sa tagumpay ng ating selebrasyon. Amen? Sa Diyos ang papuri at parangal, kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus, you are great. Hallelujah. Ang sabi po na aklat ng awit 21, ito po ang mga talata, salita ng Diyos, from verse 5 to 7. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan. Dangal at kadakilaan sa kanya iyong ibinigay. Pagpapala mo'y nasa kanya magpakailanman. Ang iyong patnubay dulot sa kanya'y kagalakan. Sa kataas-taasang Diyos, ang hari ay nagtitiwala dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala. Ito po ay pahayag ni Haring David nang siya ay pinagtagumpay ng Diyos. Mga kapatid, tayo din ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen! Salamat sa nakaraan 15 taon at patuloy po tayong pagtatagumpayin pa ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa Diyos ang karangalan, sa Diyos ang kadakilaan, sa Diyos ang papuri ng lahat ng mga bagay na ito. 15 years puno ng sigla at tayo po ay patuloy nasisigla sa gawain ng Panginoon. Tayo lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoong Yesus. Napakabuti niyo sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, sa pakikipisan niyo po sa iglesyang ito. At kayo ang nangunguna. Kayo po ang may-ari. Kayo ang ulo ng church na ito. Kayo ang nagtatag, O Diyos, ng iglesyang ito. Kaya sa inyo po namin ibinabalik lahat ng pasasalamat. Thank you for what you have done. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sa lahat ng inyong kabutihan, katapatan, pag-ibig, pag-iingat, pagliligtas, kagalingan, lahat ng bagay sa inyo nagmula. Salamat po, O Diyos, sa tagumpay ng anniversary na nakaraang linggo. Pinasaya niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Pinadama niyo sa amin, O God, na kayo ang kasama at hindi niyo kami iniiwan kailanman. Banal na Espiritu, dalangin namin ang patuloy na kapuspusan niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, thank you, Lord God. Thank you for your presence. Thank you, God. Hallelujah. You are great. You are great, Jesus. Hallelujah. You are the King of kings and the Lord of lords. You are powerful. You are perfect. You are sovereign, Lord God. Hallelujah. You reign in this church, oh God. Kayo pa nag-ahari sa iglesia ito. Ibaba niyo kami, Panginoon. Kay lamang ang mataas. Ang pangalan ng Panginoong Yesus ang aming dinadakila sa iglesia ito. Tanging kayo lamang, Panginoong Yesus, ang sasambahin, pupurihin, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa kabutihan niyo sa amin. Pagpalain niyo po, O Diyos, at patuloy kami, Panginoon, nagpapasakop sa inyong pangunguna sa iglesia ito.
thank you, God. We declare that this is a victorious day, oh God. We will continue to celebrate this day, oh God. For you alone is worthy to be praised, to be honored in this church. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng bagay. Sa inyo lahat ng karangalan, kadakilaan, papuri, magdakila sa pangalan Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Masaya ba tayong lahat? Amen. Nakikita ko ang galak sa bawat isa. So, nakikisuyo ako sa lahat bilang isang pag-ilalat sa umagang ito na tayong lahat po ay magkamayan at bigyan ng isang magandang magpagpala ang bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, ikot tayo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Gusto ko lang basahin yung verse na nakikita ko kagabi. Sabi doon sa Isaiah chapter 45 verse 23. Sabi doon, ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at ako ay mangangako sila ay magiging tapat sa akin. Amen. Ang ating Panginoon ay tapat sa atin noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Tapat sa atin ng Diyos sa loob ng 15 years. Kaya huwag tayong magtaka kung magiging tapat pa rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on, let us praise our Lord. Clap your hands. Tayo ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Umaawit, magpupuri, madiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, magpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hello, clap your hands! Umaawit, magpupuri, magdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kawasan! Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi
nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, clap your hands. Let's declare it. Pagpapala'y bumubuhos. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sana'y malingan. Yahweh, Yahweh, May tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya ay tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Come on, church! tapat kailanman. Tapat ang ating Panginoon! Hindi nagbabago! Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on! Let's continue to worship our Lord. Let's give Him the highest praise. Tayo ay magsaya at magdiwang. Man, hallelujah, Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng pagpuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba kanino ay para lang sa Kanya. Come on, let's go! May galak, may siya, may tuwa sa piling ng gulo. Come on, patingin naman ang galak sa mga mukha. Hirap ng Puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan
sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Come on, di ba tayo tapos? Let's continue to praise our Lord! Hallelujah! Kailangan ko ang pag-ibig ko, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo dadakilain, wala na sila may ahapin. Ang awit ko iyong dinggin. Kahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo Dadakilain, wala na siyang may hahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasap. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Church! Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasap. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Give the highest praise to our Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito, let us clean our hearts
give our minds to Jesus as we sing how holy is He in our lives. Let's continue to worship our Lord this morning. Do not let the dew of evil be near your God. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, come on church, holy, all creations cries, Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, then sing this song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you wear His name, we'll sing this song forever to the Lamb. We'll Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be a holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above you more. Your name is the highest, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest. Shout it! Shout it! How high is our Lord? Shout how high is our Lord? He is the highest. Your name is the greatest. The greatest of all. Your name Jesus. Your name Jesus stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Hallelujah, Lord. Your Jesus. Your name is the highest. Your name is the highest.
all creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name, yes, Lord, yes, Jesus. We declare your name, Jesus. Jesus, we declare it. You're the highest, oh God. Thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, creation's Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. May your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. 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 Jesus, continue to worship Jesus. Hallelujah, Lord. You're so good. Just continue to worship. Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy
the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, holy are Jesus. You are the holy God. Holy, holy, holy are Jesus. Holy angels above. Angels bow to thee, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, Jesus, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is our Lamb? What is the Lamb? Everybody raise your hands and worship our Lord. And worthy are you, our church. Holy is our Lord in this place, in your life. Hallelujah. Hallelujah. Worthy. Worthy in this place. Hallelujah, Jesus. Jesus, worthy is the Lamb. Come on, shout Jesus. Shout how holy is it. Holy Lord. Holy Jesus. Holy Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy. Holy Lord Jesus. You are holy in this place. You are God. Jesus. We're seeking your presence. We will be in your presence, Lord. We are holy, Jesus. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Jesus. What is the Lamb? 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 Come on, shout! What is the Lamb? What is
Let us sing to our Lord. Huwag nating hayaang lumabas tayo sa church na ito na na-miss natin yung time na to na magpuri sa ating Panginoon. Don't miss this opportunity. Don't miss the opportunity. Give praise and worship our Lord. Huwag tayong lumabas sa church na to. Huwag tayong lumabas na church na to na hindi tayo nakapagpuri sa ating Panginoon. Huwag natin gawin hayaan ng galaw ng kaaway, Panginoon. Kung nahihiya man kayo, Panginoon. Oh, sing with us. Sing how holy is Lord in your lives. Hallelujah. Don't miss this time. Don't miss this time. Let us worship our Lord. Let us worship. Let us sing how holy is He. Let's sing how holy is Lord. For you are holy. Holy. Are you Lord? Oh my. Sing that's what is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is come on church. See how holy is Lord. Hallelujah, Lord. Come on, sing holy. Almighty, worthy is the Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. It's you, oh, hallelujah. A hallelujah to our Lord. A hallelujah and a praise to you, Jesus. You deserve it all because you are holy and worthy to be praised, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In this morning, oh God, na pinagsama mo kami, Panginoon. Maraming salamat sa opportunity na pag-awit ang puri sa iyo, Panginoon. Nadinig mo ang lahat ng awitin para sa iyo, Panginoon. Lamang yun, Lord Jesus. Lord God, ang aming mga awitin na maging atsenso sa iyong pamoy, Lord Jesus. Umabot ito sa paa mo, Panginoon. Hallelujah. Ang tao na dito ngayon na puri sa iyo, Panginoon. Lumulog, dumudulog sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Magandang umaga po. Purihin po natin ang Panginoon. Maaari po sana palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Inaanyahan ko po kayong makibukas sa aklat ng Mateo, chapter 7. Verse 7. Ito ang kanyang nilalaman. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbibigyan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong mga anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak,
ganun pa kaya ang inyong Ama na nasa langit. Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod at kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Alam niyo, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Ito'y tumutukoy sa atin. Kung tayo gustong lumapit sa Kanya, kumatok lang daw po tayo at tayo pagbibigyan. Hanapin natin siya at siya ay ating matatagpuan. At humingi tayo sa Kanya at tayo bibigyan. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin. At ito'y nangyayari sa atin sa araw-araw sa ating pagdadasal. Ito'y nangangahulugan na hinahanap natin Panginoon, kinakausap natin ang Panginoon sa araw-araw na ating pagdadasal. Nagpupunta tayo sa Kanyang panambahan at ito'y nangangahulugan na hinahanap natin ang Panginoon at humihingi tayo dahil tayo'y nananalangin sa araw-araw at ito'y isinakakatuparan ng Panginoon sa atin. At ito ang magandang balita at napakagandang bagay na nangyayari sa atin. Sa mga taong patuloy na tumatawag at nananampalataya sa Panginoon. May sinabi pa rito na, bakit natin bibigyan ng hindi magandang gawain? Yung kagaya ng bibigyan natin ng ahas ang ating mga anak. Ito yung nangangahulugan, ahas ay nangangahulugan na isang masamang bagay. Ba't natin bibigyan siya? Bakit natin ipagagawa ang bagay na hindi karapat-dapat para sa ating anak? Nangangahulugan lang na hindi magandang bagay ang gagawin natin sa mga ating anak. Tayo siyang mangunguna pa upang isadlak ang ating mga anak sa kasalanan, sa kapahamakan. Kaya nga ba't sinasabi rito? Kung tayo'y mabubuting tao, bigyan natin o iparanasa natin sa mga anak natin ang mga mabubuting bagay. Ipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal upang ang Diyos na rin ang nanulugod sa ating mga ginagawa, sa ating mga anak, sa ating kapwa. Kaya nga ba't sinasabi pa rito, kung tayo'y ginagawa natin ang mga bagay na makabubuti sa ating kapwa, sa ating mga anak, ganun pa man ang ating Panginoon na hindi gagawa ng mabuti para sa atin. Maraming salamat at ito ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Lord God. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord God, at kami po'y andito na naman sa inyong harapan, Lord God, upang kayo sambahin, upang itaas ang inyong pangalan sa umagang ito, Lord God. Lord God, sana po, Lord God, sa aming pananatili sa inyong tahanan, ay bigyan nyo kami ng inyong pagpapala, ng inyong Holy Spirit. Madama namin ang inyong pagmamahal sa umagang ito, Lord God. At sa aming pag-uwi, Lord God, patuloy nyo kaming gabayan, patnubayan, at ilayo lahat sa masama, Lord God. Lagi nyo kaming pasbasan ng inyong dugo, Lord God, upang maiiwas kami sa kasalanan, sa kapahamakan, Lord God. At patpos, bigyan nyo kami ng mga biyayang lubos, liglig, at umaapaw, Lord God. Lord God, sana po, Lord God, ang mga salaping malilikom ngayon, Lord God, ay magamit lamang sa inyong kapurihan, sa inyong tahanan, sa pagpapalaganap, Lord God, ng inyong kalaguan ng mga kaluluwang maaakay, Lord God, sa umagang ito, Lord God, at magamit lang po para sa ikalulugod ng inyong Holy Spirit, Lord God. Maraming salamat po.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Please. Katapatan mo, Diyos, tunay dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita
at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Pray. At isa pong nakakatuwa pong tingnan, lalo na sa isang Praise. magulang, na yung kapag yung anak mo, ginagamit po siya sa gawain ng Panginoon. Nakakatuwa po kasi alam mo po, safe po sila. Hindi po sila napunta sa mga hindi magagandang grupo. Nandun po sila sa magandang grupo, di po ba? Masarap po tingnan na yung anak mo, kung ikaw magulang, kahit saan ka nagpunta, alam mo, yung anak mo ay nandun siya sa magandang kamay. Amen? Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. At nakita po natin yung napakaganda po nating celebration, 15th anniversary na naging matagumpay. Ramdam nyo rin po ba yung tagumpay po natin, mga kapatid? Amen. So lahat po nakaramdam ng sarap, sigla, dahil po matagumpay po yung ating pong celebration, na marami pong ginamit si Lord na nagbigay po ng kanilang lakas, panahon, nag-effort po talaga. Bagamat kundi lang yung natulong po namin, yung iba, pero po nakita po namin yung inyong pong mga efforts po, mga kapatid, at salamat po sa Panginoon. God will continue to bless you. Purihin po ang Diyos. At ngayon po ay March. Itong buwan ng March ay marami po tayong activity. So, banggitin ko po dito yung ating pong mga gagawin itong mga susunod na mga months. Itong March, April, and May. At dahil po dito, meron pong meeting, yung pong, kung pwede po, sana yung council magmi-meeting po sa March 15. Alam, marami po tayong pag-uusapan. So, sa March 16, ay meron po tayong Pat Bless, yung ating pong family day na quarterly po natin ginagawa. So, lahat po ng mga, tayo po lahat, dito po tayo magla-lunch pagkatapos po ng service. Magdadala po tayo ng food, yung ating pong kakainin sa lunch, ay dito po natin dadalhin. At sama-sama po muli tayo na kakain. Sabay-sabay po dito po. After service po yan. Sa March 16 po natin gagawin. So nawa lahat po ay makiisa dahil bilang po family, isang family po tayo dito po sa UPC Edolmar. Dapat po i-develop po natin patuloy yung pong closeness po natin sa bawat isa. Pagmamahalan bilang isang pamilya, pagkakaisa po bilang isang pamilya. At nadagagawa po yan, malaking bagay po yung sama-sama po tayong kakain, sama-sama po tayong magla-lunch. Hindi lamang po sa spiritual food, kundi maging po sa pagkain po natin. Kahit minsan sa isang quarter, dito po tayo, magbabanding po tayo dito. Hindi po sa labas, kundi dito po sa church. March 16 po yan, mga kapatid.
Then March 23, meron pong Women's with a Mission. Makiki-fellowship po tayo lahat ng mga women's. Doon po sa Heritage po gagawin. Kasama po dito yung mga ibang women's ng UPCI. Makikita po natin dito sa group na to na marami pong women's na ginagamit po si Lord sa gawain. Na hindi lamang po ang nanay ay pangbahay, pangtahanan, panglaba, pangluto. Hindi lamang po kundi ang nanay po ay ginagamit po siya sa gawain ng ating Panginoon. So, magpapalakas po tayo doon. Kasama po ang iba pong women's. Ang ating pong isusuot ay yung pong color po natin ng ating pong anniversary, yung Pantone Brown, para hindi na daw po bibili. Brown and white combination or white po mga kapatid? Brown. Yung pong ating isusuot kasi may color code po. At napapaisip po ako tungkol dito sa Women's with a Mission na sana meron din pong magkikreate ng Men's with a Mission. Na meron din sana group ng men's, mga tatay naman, nakasama po ang mga taga-ibang churches na mga tatay. Bakit po? Para po magpalakas ang mga tatay. Naniniwala po ako na ang mga tatay, sila po ay gusto po silang gamitin ni Lord sa gawain. Dahil kung titingnan po natin yung order of creation, una pong create yung mga men's. So, maganda po na ang mga tatay, bukod sa magsusumika para po sa hanap buhay, para sa family, dapat din po marami rin pong tatay ang magpagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Saka po pumapasok yung mga women's dahil mga tatay po kasi yung magpagamit eh. So ayan po. So nawa, meron pong men's na men's with a mission. Oh, okay? Next, March 30, may youth fellowship. So, salamat sa mga kabataan at patuloy po silang masigla at lalo po silang dumadami. Amen? Palakpakan po natin ang mga kabataan. Purihin po ang Diyos. At sa April po, meron po tayong water baptism sa April 17. April 17 po. Yung wali pa po final yung place na kung dahil po magastos po kung sa malayo po tayo pupunta, meron pong isang suggestion na kung doon uli tayo sa ating pong, kung saan tayo nagkaroon ng water baptism last time sa Galilee. Pero ito po ay pag-uusapan pa naman. Isang suggestion lang po yan. Dahil malawak din naman doon. April 17 po. Dahil po ito po ay water baptism, para po ito sa lahat na manais magpabaptize sa Panginoon, lalo na doon sa mga bagong kabataan. Meron pong discipleship na gagawin si Pastora. Na gagawin po, dito po sa church, ang start po ay 9 o'clock. 9 a.m. po yan. So, ini-encourage po lahat ng mga kabataan, ng mga bago, ng mga hindi pa nabaptize, at kahit yung mga nabaptize na gusto pong magpalalim ng kanila pong pananampalataya sa Panginoon, kung pwede po, agahan po natin yung punta po dito. 9 o'clock. Before 9, dito na po kayo, dahil magtuturo po si Pastora doon. Samantalang yung adult naman, dito naman po sa akin. So, dapat early birds. Di ba? Maaga naman tayong pumapasok sa school. So, kaya nyo yan, mga kabataan. Dahil po pagpapabaptize po, so mas maganda na bago po kayo magbabaptize, maliwanag na po sa isip po ninyo yung pong inyong pagtanggap sa Panginoon. Yung pong ating pagtanggap sa Panginoon. Amen? Nawa po, next Sunday, maaga na po ang mga kabataan. So mga kabataang mga dati na pong baptize, paki-encourage nyo po yung inyong pong mga kabataang mga bago. Kayo po ang mag-lead po sa kanila. So sabayan nyo din po sila ng pagiging maaga. Next Sunday. Okay? Ang men's joint fellowship po ng mga women's at saka men's, hindi po natuloy last time. Dapat meron tayong fellowship nung nakaraan itong February. Kaso po, sobrang busy po natin sa preparation ng ating pong anniversary. Kaya meron po uling naka-schedule na men's and women's fellowship. Ito po ay sa, kailan ba dito? Walang March? April. So April 18, meron po tayong joint men's and women's fellowship. Nanay at tatay, meron po tayong fellowship April 18. Pero, ito po suggestion lang. Baka gusto nyo po, mga men's, ay meron po kayong ibang araw na pwede po kayong mag-meet. Suggestion lang naman po ito. Dahil ito po yung free na araw. So, pero kung mayroon kayong gustong araw na gusto kayong mag-meet mga tatay, gawin nyo po para po makabuo po kayo ng mga project po ninyo sa buong
2025. Ganon din po ang women's, yung president ng women's, baka meron po kayong maisip, pwede po kayong mag-suggest, pwede pong kayong mag-meeting-meeting, o kayo, tayo, kayo. Proposal lang po itong date na to. Dahil marami po tayong mga gawain this 2025. So baka meron po kayong mga ibang naisip. Ayan po. So, ang ating DBBS din po ay malapit na sa May 19 po ito gagawin, 19 to 24. Daily Vacation Bible School. So kung nakita po natin na yung mga bata, napakarami pong ginamit ng mga bata dito, nung pong anniversary po natin, ang gagaling, ang gaganda po nila, nakakatuwa po sa purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa mga teachers na patuloy po nagpapagamit at sa mga nagturo, salamat po sa kanila. So dito po sa Daily Vacation Bible School ay magtuturo po ulit ng maraming mga bata, mga sa labas. So, sabi po ng ating pastora, na mamaya po, after service, sinihiling po na doon po sa mga teachers at doon po sa gustong magpagamit para po dito sa Daily Vacation Bible School, sa pagtuturo ng mga bata po natin, meron pong maiksing meeting lang po. Sabi 5 minutes, pastora, 10 minutes, gusto lang po ma-meet po yung mga teachers bilang paghahanda sa ating pong Daily Vacation Bible School. Ayan po, mamaya po yan. So, yung iba po natin gawain, sa susunod po natin i-announce or kung meron man po akong nakalimutan, si Pastora na po ang magbabanggit. Okay? Isa pong malakas na palakpak para kay Lord. Praise God. Purihin po, nadagdagan po yung ating youth. Galing po sa Sunday School, dito na po sila. Ayan, mga youth na po sila ngayon. Purihin po ang ating pong Panginoon. At ngayon po mga kapatid, ihanda na po natin po ang ating mga puso, ang ating pong makinig. Itoon po natin ating pong mga sarili po para po sa mensahe ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na lalabas tayo dito po na hindi po tayo mapalakas ni Lord. Kaya po ito natin po mga isip ngayon para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hinihiling ko po lahat na tumayo sa paggalang po ng salita ng Panginoon. Tumayo po lahat. And now, deliver the word of God to you. Praise God. Hallelujah. Pwede po ba na move forward tayo konti mga kapatid kasi may bakante naman po tayo o yung ibang mga youth, pwede rin dyan. Sige po, purihin ng Diyos. Thank you Lord, thank you God. Praise God. Amen. Hallelujah! Napakasaya po na maglingkod sa Panginoong Diyos, sa ating Diyos na buhay. Tayo po lahat ay yumuko at sandaling hingin pa rin ang gabay ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Panginoon, salamat. Salamat po, Banal na Espiritu. Kayo nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Ang araw na ito ay para sa inyo, Panginoon. Lord, hide me under your presence. Hide me under your righteousness. I am nothing, Lord. Panginoon, kayo lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagkilos niyo sa puso ng bawat isa sa amin. Ang hinihiling po namin, Panginoon. Thank you for your divine anointing, O God, sa oras na ito. Salamat, Banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Makakaupo na po. Hallelujah. Salamat sa tagumpay ng ating gawain. At dahil dyan, mga kapatid, tayo po ay papunta na sa 16 years. Yes, kumbaga sa kabataan, ngayon pa lamang tayo sumisibol. Amin po ba? Patuloy na palalakasin, pasisiglahin ng ating Panginoon. Kaya magpalalim tayo sa salita ng Diyos. Amen. Ito po ang salita ng Panginoon ay ipapakita sa atin ng Diyos kung gaano siya kadakila,
kung gaano kapangyarihan ang Panginoon at yung pinaka-overview o pinaka-pangkalahatang larawan ng hangarin at gawa ng Diyos sa buhay ng tao. Ang tema po natin ay God's amazing work in the lives of men. Ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay ng mga tao. Yung pong nakaraang celebration natin ng anniversary, alam niyo po, kamangha-mangha ang pagkilos ng Diyos. Amen. Glory to God sa Kanya lahat ng papuri at karangalan. Napakabuti po ng Panginoon. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Sa 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ganyan po kahalaga, buhay at walang kamatayan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan ang Siya pong nagsilang na muli sa atin. Salita po ng Diyos ang nabigay sa atin ng panibagong buhay. Bakit po salita ng Diyos? Dahil ang espiritu natin, ang kaluluwa natin, nangangailangan ng salita ng Diyos. At diyan po, sa paraang iyan, kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Ang pananampalataya po ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, mabuo ang pananampalataya sa ating puso, yung ating tiwala at lubos na pananalig sa Diyos, nakukuha po yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Noong tayo po'y kumilala sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi po tayo po ay muling isinilang, hindi na binhing nasisira o nabubulok, kundi dahil sa salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Alam niyo po yung mga bahay na wine-welcome ang salita ng Diyos, yan po ay sumisigla, pinasasaya, pinatatatag ng Panginoon. Amen? Kaya po, ang salita ng Diyos ay pagyamanin natin sa ating buhay, sa ating puso, sa ating tahanan, sa ating buhay, sa iglesyang ito. Hallelujah. Pinagyayaman tayo ng Panginoon. Salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Paano kumikilos o gumagawa ang Diyos? Dito po ako'y nilid ng Panginoon nung ako'y nananalangin na lang. I started when God created men. Tingnan po natin sa pamagitan ng mga salita ng Diyos kung paano iniibig ng Diyos ang tao. Nilikha ng Panginoon ang tao. Nag-upisa po sa lalaki. And I used Tagalog translation. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Kumuha ang Diyos ng alabok, inanyo ang tao, kasi po tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen po ba? Inanyo ang tao, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, ang buhay natin galing sa Diyos.
Kung bakit narito ka sa ibabaw ng mundo, ang buhay mo galing sa Diyos. Malinaw po ito. Amen? Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos. Lalaki pa lang po yun nung una. Galing sa alabok. Kinuha na makapangyarihang kamay ng Diyos. Nasusundan niyo po ba ako? Inanyuan, hiningahan, at nagkaroon ng buhay. So yung hininga natin galing sa Diyos. At pagkatapos, sabi po yan, tao pa lamang. Wala pa pong distinction kasi hindi pa nalilikha ang babae. Kumuha ang Diyos, pinatulog niya ang tao, pinatulog ng Diyos ang tao, kumuha ng isang tadyang. Sa pagkakahimbing niya, kumuha ang Diyos ng tadyang, isang tadyang ng lalaki. At inanyuan itong babae. So yung babae, galing sa tadyang ng lalaki. Ito pong pinag-usapan natin na yung unang tao, si Adan, ay ginaging lalaki, ay siya yung lalaki at yung babae ay kinuha sa tadyang ni Adan. Nakukuha po ba natin? Pinatulong ng Diyos ang tao samantala na hindi kinuha niya isang tadyang at pinaghilom yung first major operation. Nangyari, ginawa ng Diyos, binuksan po eh. Sabi po, pinatulog, kinuha ang isang tadyang, inanyo ang babae. At yun po ay ibinigay sa lalaki. Kaya, bakit nga po sa tadyang? Ang iba nangangaral, sabi nila, malapit sa puso para ang babae ay mahalin ng lalaki. Amen! Mga tatay, mahal niyo po ba yung inyong partner? Malapit sa puso, kinuha. Wala sumasagot na tatay. Mga tatay, mahal niyo po ba? Amen! Amen! Ayan, lakasan po natin. Malapit sa puso para mahalin ang asawang babae. At doon ibinigay. Ang tadyang na iyon, ginawa niyang isang babae, dinala niya ito sa lalaki. Purihin ang Panginoon. Ganyan po tayo, nilalang ng Diyos. Hindi tayo galing sa invention. Mula sa makapangyarihang kamay ng Diyos, nilikha niya ang tao. Amen? Take note po, lalaki at babae, wala pa po dyan ang mga anak ni Eva at ni Adan. Wala pa nung panahon na yan. At dahil sila po ay nilikha ng Diyos, si Eva at si Adan, binigyan sila ng Panginoon ng mga sa halaman ng Eden, mga bagay na kakailanganin nila. Ano po yung mga kakailanganin nila? Nandiyan din po yung pagkain sa halaman na Eden. Mga halaman, doon kukuha sila ng kanilang pagkain. Pero mayroong paalala ang Diyos. Mayroong utos ang Diyos kay Eva at kay Adan. Ano po ang utos ng Diyos? Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. You can eat any fruit of any tree. Ang sabi sa kanila, except doon sa fruit of the tree of knowledge of good and evil. Maliban, wag mong kakainin ang bunga ng puno na ng pag-aalam ng tungkol sa mabuti at masama. So, yun po yung unang utos ng Diyos na ibinigay kay Eva at kay Adan. Huwag kakainin. Makakakain ka na lahat ng bunga ng punong kahoy, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman. Bunga ng punong
Panginoong kahoy, nagbibigay ng kaalaman. Hindi lamang po kaalaman na mabuti, kaalaman ng mabuti at masama. Hello, nakuha po ba natin? Yun po yung pinagbabawal ng Diyos sa kanila. Huwag kakainin sapagkat sa oras na kumain na yun, ang sabi, kayo ay mamamatay. So yung unang utos ng Diyos kay Eva at kay Adan, hindi nasunod. Pwedeng kainin lahat. Bakit po? Mayroong tumukso sa kanila. Bakit pinahintulutan ng Diyos na tuksuhin? It was a test. Kasi ang tao po ay nilikha ng Diyos na may free will. Ang ibig sabihin ng free will, freedom to choose. Meron po tayo kalayaang pumili, mga kapatid. Pero natukso sila. Lalo na noong makita ni Eva na ang bunga ng pag-aalam na mabuti at masama ay masarap o parang kay gandang kasarap tingnan. Doon siya naakit, natukso ng kaaway. Nahulog sa kasalan. Ang bili ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bungang yun. Mamamatay kayo. Binaliktad po yung statement na yan ng kaaway. Ang sabi, talaga bang mamamatay kayo kapag kinain nyo yan? Patanong po yun nasa banal na kasulatan. Talaga bang mamamatay kayo? So doon pa lamang sa statement na yon, na sinabi ng kaaway, mayroon ng pag-akit. Subukan mo, tingnan mo, mamamatay kaya? Pero sinubukan po talaga nila noong una. Si Eva at ipinagkaloob niya sa asawa. So pareho silang nagkasala. Dahil doon, makikita po natin na napahiwalay ang tao sa Diyos. Dahil sa kasalanan, sin separated men from God. Men were driven out from the garden. Itinaboy. Binigay ng Diyos ang kaparusahan sa babae, sa lalaki, maging sa ahas. Ang diablo na nag-anyong ahas ang tumukso sa tao. Sila po ay pinaalis, driven out from the Garden of Eden. Doon kayo sa gawin silang ang bahagi ng Eden, sabi ng Panginoon. Dahil sa kasalanan na yan, na nakapasok po sa buhay ng tao, napahiwalay ang relasyon ng tao sa Diyos. At doon din nagpasimula ang sinabi ng Panginoon kay Adam, galing ka sa alabok. Ang sabi po ng banal na kasulatan, isinumpa ang ground. Sabi doon, dahil diyan ka nagmula, sa pawis mo manggagaling ang lahat ng iyong kakainin. Kinakailangan niya magtanim, kinakailangan niya magbungkal, kinakailangan niya magtrabaho para siya ay makakain at mabuhay. At sa babae naman, ano po ang sabi? Dahil nagkasala ka rin, sa iyong panganganak, ikaw ay magkakaroon ng paghihirap. Kaya po kapag nanganganak ang babae, hindi po biro ang hirap na dinaranas. Yung pain during child birth, pagsilang ng sanggol, lahat po ng babae nakakaranas ng hirap. At dahil doon sa ahas din naman, ang sabi ng Panginoon, dahil ikaw ay nagkasala, gagapang ka habang ikaw ay nabubuhay sa alabok. Dust will be eaten by the serpent. Mga kapatid, ang pagkakasalang ito, isang kasalanan lamang ang nagawa ng tao na pahiwalay na sa Diyos.
mabigat na kasalanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, nadala sila doon sa tukso ng kaaway at sila ay nagkamali. Yung unang tao, nung hindi pa sila nagkakasala, ang unang tao, the nature of God is like the nature of men. Yung kalikasan ng tao na banal, ay ganon din po. Galing po sa Diyos. Why? Yung hininga natin galing sa Diyos. Ang buhay ng tao galing sa Diyos. Yung pong kabanalan ay nawala dahil sa kasalanan. Dahil sa pagsalangsang sa utos ng Diyos. Mapansin po natin. Then after that, nagkaroon na uli binasbasan ng Diyos si Eva at si Adan, sila ay naging mag-asawa. Sabi po dyan, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, tinawag na pong asawa, at ito'y nagdalang tao. So, ang nangyari po, si Adan galing sa alabok, si Eva nilikha galing sa isang tadyang na inanyuan, at sila'y naging mag-asawa. Ito pa rin po kaparaanan ng Diyos. Naisilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, may pangalan na si Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Amen. Sa kapangyarihan pa rin ng Diyos. Kaya Cain ang ipangalan niya rito, sinundan na si Cain na isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito. Sino po yung naging pastol? Si Abel. Pag sinabing pastol, nangangalaga ng mga alagang hayop. Amen po ba? At si Cain naman ay magsasaka, nagtatanim. Yun po ang kailangan nilang gawin. Mag-alaga ng hayop para sila'y kumain, magtanim ng mga halaman para sila'y kumain. Samantalang hindi pa nagkakasala, lahat ng pangangailangan ng tao nahandoon na. Provided by God. Nung nagkasala, ito na po. Isang araw, nung minsan po naghandog si Abel at si Cain, mas kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel. So nagkaroon ng inggit sa puso ni Cain. Tingnan po natin, yung unang kasalanan, pagsuway sa utos ng Diyos, nasundan ng yung inggit sa puso ni Cain ang siya nagbunsod para patayin ang kanyang kapatid. Sariling kapatid. The first murder happened in the history of men. Niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay niya ni Cain si Abel. Yung inggit na nasa puso, na makita niya kinalugdan, nalaman niya kinalugdan ng Diyos, ang handog ni Abel. Nagkaroon ng inggit sa puso. Yun ang nagbusod para patayin ni Cain ang kanyang sariling kapatid. Si Abel. Nakuha po ba natin? Mga kapatid, ang kasalanan nanganganak. Nag-umpisa sa isa, nagkaroon ng inggit, nagpatay. Yung inggit na yun nagbusod para patayin ang sariling kapatid. Ang kasalanan ng tao, ulitin ko po, ay nanganganak. Kaya delikado po ang kasalanan. Ano po ba ang kasalanan? Pagsuway sa utos. Disobedience. Kasalanan po yun. Mabigat na kasalanan. May binigay na utos ang Diyos, hindi nila ginawa. Nagkasala ang tao. Nasundan. Disobedience ay kasalanan. Mabigat na kasalanan. Tingnan niyo po, ang unang pagpatay na mabasa po natin sa banal na kasulatan ay pagpatay ni Cain kay Abel. Minsan, ang mga tao sa atin na pong kapanahonan ay
matindi ang nangyayaring kasalanan. Hindi lang pagpatay. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng sinful nature. Dahil doon sa isang kasalanan pumasok. Ano po yung sinful nature? Ang tao nagkaroon na ng kalikasan, na prone na magkamali, magkasala. At iba-ibang kasalanan na. Mula noon hanggang ngayon, iba-ibang klaseng kasalanan na ang nagagawa ng tao. Pero mahal ng Diyos ang tao. Mahal po tayo ng Diyos. Tingnan po natin kung paano kumikilos ang Diyos. Kumikilos pa rin ang Diyos sa buhay natin. Paano po kumilos ang Panginoon? Mahal na mahal ng Diyos ang tao. May consequences. Ano po ba ibig sabihin ng word na consequences? Mga kapatid, ang consequences means ito po yung dulot ng kasalanan. Ito yung bunga, ito yung resulta ng pagkakasala ng tao. Consequences, resulta. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa English translation, for all have sinned and fall short of the glory of God. Glorious, maluwalhati, kaluwalhati, ibig sabihin ng kaluwalhatian ay glory, the glory of God. Hindi po natin maabot-abot. Nung nagkasala ang tao, why? God is holy. Amen? Hindi po natin, yung tema po natin, diyan ko po pinagbulay-bulayan, the glory of God, glorifying the sovereign God. Pinakamataas na Diyos, luwalhatiin ang pinakadakila, pinakahari ng lahat, sovereign God. Dapat dinadakila po natin ang ating Diyos. Dahil ang tayo nagkasala, hindi natin maabot-abot ang kaluwalhatian, ang kabanalan, ang kadakilaan ng Diyos. Dahil sa kasalanan po, lagi tayong may kulang sa Diyos. Amen po ba? No one is perfect. Ang sabi ko, lagi tayong may kulang sa Diyos. Kahit ako. Lagi tayong may kulang sa Diyos. God is holy. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bagamat may bunga ang kasalanan, kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos. Bakit po kamatayan? Ang Diyos ang buhay. God is life. Nakapasok ang kamatayan sa buhay ng tao. Nakapasok ang karamdaman sa buhay ng tao. Nakapasok ang paghihirap sa buhay ng tao. Ganon po ang nangyari, mga kapatid. But still, God is working in our lives. Sabi doon, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos sa buhay ay buhay na walang hanggan. Saan? Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon, si Hesus Kristo. Ang buhay na walang hanggan makakamit natin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Not of good works, not any religion, not any denomination. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, makakamit lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kaya po napakahalaga unawain natin ito, mga kapatid. God is working in your lives. God is working in my life. Patuloy pong gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan po natin ito. Ang ganda po ng ginagawa ng Diyos. God sent His Son Jesus.
Dahil ang tao ay hindi makaabot sa kaluwalhatian niya, sa kabanalan niya. Ang Panginoong Diyos mismo, pinadala ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus. At salamat, tayo darito ay nakakilala na sa Panginoong Yesus. Tama po ba? Can I hear amen? Amen? Lahat po ba tayo kumikilala kay Jesus? Lahat po ba ay tinatanggap siyang Panginoon? Lahat po ba ay kumikilala na siya ay tagapagligtas? Amen! Yan po ang magdadala sa atin. Paglapit sa Diyos. Yung pagtanggap natin, pagkilala natin sa ating Panginoon Jesus. Man must be transformed to restore relationship with God. Bakit pa? Nagkaroon ng broken relationship ang tao sa Diyos. Dahil sa kasalanan. Nahiwalay. Naputol po ang relasyon natin sa Diyos. Pero yun, ito po, gumawa ng paraan din ng Diyos. Kailangang mabago ang tao. Must be transformed to restore. Maipanumbalik ang naputol na relasyon ng tao sa Diyos. Nakukuha ba natin, mga kapatid? Ang sabi po ng the word transform, make a thorough or complete change in the form, appearance, or character of. Kapag ka nag-transform, nagkaroon ng kumpletong pagbabago. Amen? Tingnan po natin, sa simula pa lamang mayroong transformation. Ang tao from alabok, naging kaluluwang may buhay. That's the work of God. Amen? Mula sa alabok, si Adan, hiningahan ng Diyos, naging kaluluwa, may buhay. Saan galing ang babae? Sa tadyang ng lalaki na inayuan ng Diyos. Gawa ng Diyos, mga kapatid na babae, ang kapangyarihan ng Diyos. Mighty works of God. Mighty works of the hands of God. Amen? Ganyan po gumagalaw ang Diyos. Thorough or complete change sa buhay po ng tao. At ang tao tumanggap sa Panginoon Jesus, maraming pagbabago ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. From sinner to saint. Noon tayo hindi pa tumatanggap tayo sinners, but tinanggap natin si Jesus, tinatawag na tayong saint ng banal na kasulatan. Hallelujah! Sabi po dito, from the Word of God, transformation process, ito po yung sumusunod. Number 1, to be born again. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. It was the Word of God na humipo sa ating puso, nagbago sa ating puso, kaya tinanggap natin si Jesus, pinapasok sa ating buhay. Sinilang tayo na muli. Amen? Lahat na nakaranas ng ng panibagong pagsilang ay magsabi ng pinakamalakas na amen. Kasi kung wala pa po dito nakakaranas na maborn again, karanasan po ito. Isang karanasan para ma-restore ang relasyon natin sa Diyos. Kung hindi pa ito magawa, sabihin mo lang sa akin, I will lead you. Na-restore na ba relasyon mo sa Panginoong Diyos? Amen? Purihin ang Panginoon. Kailangan isilang po yung ating nature, yung makasalanan nating nature, yung kalikasan natin. Dati tayo kaaway ng Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoon, kaibigan na natin siya. Hindi lamang kaibigan, binigyan tayo ng Diyos na karapatang maging anak ng Diyos. Sabi po dyan sa, I think this is, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, isang tao, nakipag-isa po tayo, kinilala natin siyang Panginoon.
Isa na siyang bago nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Yung dati pong makasalanan, yung simple nature na minana natin, binago na po tayo ng Diyos. Pero tandaan po natin, meron pong 4 na proseso na ipapaliwanag ko po. Kaya kung nakipag-isa kay Kristo, ang isang tao, isa ng bago nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Yung dating Diyosi namatay na. Bago na po. Yung dating Ernie, namatay na. Brother Ernie. Bagong Ernie, bago nilalang. Amen. Lahat po tayo ganon. Sa proseso na yun, tinanggap natin ang Panginoon. Pinatawad ng Diyos yung una nating mga kasalanan. Dahil inako ng Panginoon ang kabayaran ng kasalanan. Jesus paid the price. Ang Panginoon Jesus na nagbayad nung siya'y mamatay, mapako sa krus. Binayaran niya kasalanan ng tao. Lahat ng tao. Pero kinakailangan po natin siyang tanggapin. Personally. I-recognize ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kilalanin siya, Panginoon, para tuluyan natin maipamuhay yung sinasabing new creation. Ano po ba yung mga dapat nating unawain? We were justified. Yung kasalanan natin in the past, ang tawag po doon ay justification. We are made righteous by Jesus Christ or through Jesus Christ. Kompleto na po ba yung kaligtasan natin? Yung tinatawag po na redemption ay mangyayari, makukompleto yung pagkatubos sa atin. Kasi the word redemption comes from the root word redeem. Tinubos po tayo ng Panginoong Yesus. At yung pong redemption na yun, mangyayari pagdating ng ating Panginoon, yung pinakakompleto ng pagkatubos niya sa atin. Kaya mga kapatid, na tayo po ngayon, habang nabubuhay pa, meron po tinatawag na prosesong ginagawa ang Diyos, kumikilos sa buhay natin. Anong proseso yun? Sanctification. Na araw-araw tayo nabubuhay bilang mga mananampalataya ni Kristo, kinakailangan tayo po yung mabuhay ng ayos sa kalooban ng Diyos. Perfecto na po ba tayo? Hindi pa. Paano kung nagkasala tayo? We need to confess to God. Amen po ba? 1 John 1:9. Kung iyong papahayag na yung bibig, ang iyong kasalanan, siya ay tapat at banal na patatawarin. Kailangan po, kung nagkasala tayo, nagkamali tayo, ipahayag po natin, hindi sa tao, ipahayag natin sa Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos. Pag sinabing patatawarin, kailangan wag na nating ulitin. Pero may mga bagay na hirap tayo sa pamaraan natin, kaparaanan natin. We need the help of God. So tayo po ay nabubuhay, pinaproses ng Panginoon. Meron pa rin pagbabago ginagawa araw-araw sa buhay natin ng Diyos. That's the process of sanctification na tinatawag po. Kailangan ma-sanctify tayo ng Panginoong Diyos. Yung lalapit tayo, kaya nga po tayo nakakalapit sa banal na Diyos ngayon, nakakasamba. Dahil sa bahay pa lamang, dapat hinihingi na natin ang tawad. Kung nagkamali tayo, patawarin niyo kami, Panginoong Diyos. Lalapit kami sa inyo, Panginoon. Kayo'y banal. We will worship you. We will honor you. We will glorify your name. Kinakailang malinis po tayong haharap sa banal na Diyos. Amen po ba? Nakukuha po ba natin yung process ng sanctification? Lahat tayo nagkakamali pa. Ako nagkakamali pa. But I make sure na, Lord, help me. Sometimes I cry before God pag alam ko na yun yung kahinaan ko. Panginoon, tulungan niyo ako, patawarin niyo ako. Panginoon, linisin niyo ako. Panginoon, tulungan niyo ako bilang tao. Patawarin niyo ako, O Diyos. Hindi ko nagagawa kalooban niyo.
every day of our lives, God will purify us if we confess our sins to God. Hallelujah. Yun po yung tinatawag. Kaya po tayo ay magiging banal, magiging glorified pagdating ng Panginoon. Sige po, titingnan natin ito. Sa 3, sabi dito, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. We were given this adoption. Binigyan tayo ng karapatan. Kasi ang tunay na mga anak ng Diyos nung una ay bayang Israel. Tayo mga hentil. Pero binigyan na rin po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos nung kilalanin natin si Jesus na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. We can now call to God our Father. He is our Father, for we were given the right to become child or children of God. Sa number 4, ito po yung mga process ng transformation sa atin. Kinakailangan ma-born again, bago nilalang, nari tayo anak ng Diyos. Pang-apat, kailangan tanggapin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Sumagot si Pedro, sabi niya doon sa kausap niya, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. We are now living in the days of the Holy Spirit, mga kapatid. Nasa panahon na po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang Diyos po ay Espiritu. Hindi natin nakikita, pero ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kailangan paniwalaan natin yon. Kailangan lagay natin sa isip, sa ating puso, na ang pagsama ng Espiritu Santo ay nasa Kanyang bayan sa atin na mga nananampalataya sa Diyos. May dapat gawin para tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Talikuran, pagsisihan, talikuran ang mga kasalanan. At magpabautismo kanino? Sa ating Panginoong Jesus. That's why we need the baptism of the Holy Spirit para makamit natin ang mga kaloob ng Espiritu Santo. The gift of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang nagpapalakas sa atin, nagpatatag sa atin. Ang banal na Espiritu po ang ating gabay sa buhay na ito para tayo mabuhay ng maayos at ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Kilalanin natin ang Holy Spirit. Again, this is the work of God in our lives. Praise God. Redemption will be completed at the coming of our Lord Jesus Christ. Ito po yung pagkatubos sa atin, makukumpleto. Ito ang ibig ko sabihin, sabi ni Pablo, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari makabahagi sa kaharian ng Diyos. This flesh, hindi po makakabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaari magmana ng hindi nasisira. Why? Kailangan tayo po'y baguhin ng Diyos. Again, tayo po ay binabago ng Panginoon. Amen? Sabi po sa verse 51, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. All will be changed. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kailan mangyayari ito? Sa pagdagit sa atin. Sa rapture po. Sa isang kisap mata. Mabilis ang kisap mata. Di po ba? Pag pumikit ang mata mo, isang kisap na yon. Kasabay na huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Next, sabi po diyan, ang ating katawang nabubulok, ito po, nagkakasakit.
pag namatay physically, nabubulok, ay mapapalitan ng hindi nabubulok. This body will be changed. Amen? Babaguhin ng Panginoon. Hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. 54. Kapag ang nabulok ay napalitan ng di nabubulok at ang kamatayan at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na sinabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen. This body, papalitan ng Diyos ng katawang hindi mamamatay, hindi magkakasakit, hindi mabubulok kailanman. Pagdating ng Diyos, ang katubusan ng Diyos ay kumpleto na. Hallelujah! Are you excited? Hallelujah! Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na makakaramdam ng kirot, hindi ka na makakaramdam ng anong pahirap dito sa katawan lupa. Papalitan ito ng katawang hindi nabubulok, hindi mamamatay. Glory to God! Glory to Jesus! Hallelujah! God is working in our lives. Patuloy na kumikilos, gumagawa ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, mga kapatid. Mahirap magkasakit. Amen? Pero sa langit, wala nang sakit. Wala nang hirap. Wala nang hirap. Mga kapatid, yan po'y pangako ng Diyos. Yan ang sinasabi ko po sa bawat isa, na ang atin po, katawan, papalitan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God. Sabi po dito, men have different destinations. Dahil sa kasalanan, mayroong magkakaibang pupuntahan ng tao. Ang description po sa banal na kasulatan, wicked, makasalanan. Ibig sabihin po ng wicked, hindi kinilala si Jesus. Hindi tinanggap na Panginoon ang kanyang buhay. Yung patuloy na nabuhay sa kasalanan. Sabi po yan. Revelation chapter 20 verse 15. Ang sinamang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapos sa lawa ng apoy. Lake of fire. Kailangan, noong tinanggap mo si Jesus, noong araw, yung oras na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay, sinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen? Kaya mga kapatid, nakasulat na. Nakatala na doon ang pangalan mo. Revelation 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapin, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Oh. Dapat dila ng tao ma-born again. I said, dapat ang dila natin ma-born again. Amen po ba? Siguro, minsan sa pagkakataon natin, nakakapagsinungaling ang tao. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatay, second death. Final judgment na po ito. Ito po yung pagharap ng tao sa Diyos. Pinipili na po ng Panginoon kung saan pupunta. Sa lawa ng apoy, ikalawa nga, yan po, nagliliyab na apoy at asupre. Second death, kasi po yung namatay physically or pagkahiwalay sa Diyos, totally na, ano na po yan, forever na yan. Yan ang masakit yan. Forever na doon na sa naglalagablab o nagliliyab na apoy at asupre. But, yan po ay para sa mga wicked, mga makasalanan. Mga kapatid, ito po yung pinakaatin. The righteous. God made us righteous. Amen.
ito ang atin. Sabi mo sa kapatid mo, katabi mo, ito yung atin. Magsaya ka na. Atin ito. Revelation 21, verses 3 to 4. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono ng Diyos. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. God made us the dwelling place of God. Maninirahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahiring niya bawat luha ng kanilang mga mata. Wala na kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Hallelujah! Glory to God! Yan po ang sa atin na mga, ang sabi po ng Revelation 22 verses 4 to 5. Atin pa rin ito, mga kapatid. 22. The last. Verses 4 to 5. Makikita nila ang kanyang mukha. Makikita po natin, direkta. Bakit? Glorified body na po tayo. Pinalitan na po yung ating katawan nito. Pag dumating Panginoon, papalitan tayo. Glorified body na. Makikita nila ang kanyang mukha at susulat ang sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Pangalan po ng Panginoon nakasulat. Pangalan ng Diyos susulat sa noo natin. Kaya hindi tayo dapat doon, yung mga sinasabi na mark of the beast, wala po tayo doon. Jesus Christ ang itatatak sa atin. Doon wala ng gabi. Kahit hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o liwanag ng araw. Sapagkat ang Panginoon Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. Walang katapusan. Paghahariin tayo ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Mukhaan makikita sila natin ang Panginoon doon sa kanyang kaharian. Ito po'y walang katapusang buhay. Ito yung pinapangako ng Panginoong Diyos na buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang buhay natin sa ibabaw ng lupa ito, pansamantala lamang. Amen? Totoong buhay, eternal life, doon sa piling ng Diyos. Walang hanggan, walang kamatayan, walang paghihirap. Dito may mga sufferings pa ang tao. Kung problema mo dito ang pambayad na Meralco, doon wala na. Amen. Minsan, kuryente pa lamang, kumukunot na ang noo ng tao. Tama po ba? But praise be to God. Hallelujah! Ang Diyos ang ating liwanag! Ang Diyos ang ating liwanag! Ang Diyos ang ating liwanag! Hallelujah! Purihin ang banal na pangalan ng Diyos. Tayo lahat ay tumayo, mga kapatid. God is working in our lives. Pagsikapan po natin, araw-araw, hindi lamang linggo, tayo magpapakabanal. Araw-araw, ipamuhay po natin ang pagiging mananampalataya kay Kristo. Araw-araw, ipamuhay natin, ipamuhay ang salita ng Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat sa mga salita niyong buhay at makapangyarihan. Lord, alam po namin na binuksan niyo ang aming puso sa inyo pong mga pangako ito sa amin. Panginoong Diyos, you're still working in our lives. You are at work, oh God. Patuloy niyo kami baguhin, Panginoon, every day, from glory to glory. Change us, Lord. Transform us. Sanctify us, Lord Jesus. Panginoon, napakabuti niyo po. Salamat sa inyong iglesia dito sa Dalmar. Salamat sa lahat, Panginoon, ng iyong mga anak.
Patuloy niyo po kami baguhin, O Diyos. Kay banal, kay dakila. Lord, ang binhi, ang salita niyo natanim sa araw na ito, naway tumimo sa puso ng bawat isa. At mapahalagahan namin, Panginoon, ang salita niyo ito. Jesus, you are great. Jesus, you are great, our Lord and Savior. Panginoon, salamat. We are looking forward, Panginoon Diyos, sa inyong muling pagbabalik. At nawa, Panginoon, ang church dito sa Dorma, wala isa mang maiiwan. At you're coming, O Lord Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, maging handa ang bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Teach us your ways, O God. Holy Spirit, sa bawat desisyon namin, bawat plano, O Diyos, itinatalaga namin sa inyo na huwag kami magkamali, Panginoon. Salamat sa inyo lahat ng papuri parangal. Mga kapatid, tanggapin niyo ang bendisyon na ito. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay sumainyo. Ang pag-iingat, pagkalinga, sumaatin naman lahat. Pag-ibig ng Diyos ay maranasan nyo saan man kayo makarating. Kagalingan, kalusugan, kapayapaan. At higit sa lahat, ang pakikitisa ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay sumaatin naman lahat saan man tayo makarating. Ano man ang ating ginagawa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. To God be the glory. Hindi na po tayo mag-victory. Praise God. Hihilingin ko na lang po yung mga Sunday school teachers na maiwan for a short meeting. Purihin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. Nabutan na tayo ng oras ng 12. Sarap mag-aral ng salita ng Diyos. Amen! Praise God. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Lahat po ng tutulong sa DBBS. Praise God. Hallelujah. Sa lahat po na magmi-meeting, Sunday school teachers, kabataan, natutulong, purihin ng Diyos. Sandali lang po ito, 5 to 10 minutes lang.